Sabi nila mga kabisdak, kung mas madumi daw yung motorsiklo mo or kung ganyan kadumi yung motorsiklo mo, ibig sabihin talagang in-enjoy mo yung iyong biyahe, no? So, what's up mga kabisdak? Nandito po ako ngayon sa Mindanao. Kung nakikita po ninyo ang aking background, I am in our humble home, no? Sa aming bahay kubo dito po sa Tandag, Surigao del Sur. So, pag-uusapan po natin sa video na to, pasensya na po kayo, medyo tumagal-tagal ang pag-upload ko ng video na to, kahit marami na akong natatanggap na message because I was very busy. Actually, I still have 1 week of quarantine dito po sa lugar, so we have 1 day left. So pag-uusapan po natin sa video na to is ano yung mga checkpoint na nadaanan ko, ano yung mga requirements na hinihingi, no? Ito yung pinaka main questions na nare-receive ko. Ano nga ba, kasi kahit nung nagbiyahe din ako, this is my question, wala talagang idea. So I made sure, sabi ko, na kapag dumaan ako sa mga checkpoint, I am going to get information coming from those people na nagstay mismo sa checkpoint para masabi ko din mismo sa video. Ano yung mga gastos ko, gas consumption, and then yung RoRo, magkano rin gastos sa RoRo, what are the process, and sa ano yung schedule ng mga RoRo, what are my stopovers, and marami pa tayong pag-uusapan dito. It took me a few days kasi kailangan ko pang i-list down lahat, lahat ng mga resibo ko kailangan kong itabi para ma-discuss ko sa inyo ng maigi. Okay. So before we proceed mga kabisdak, gusto ko lang po mag-shoutout ng ilan. This is random, shoutout po kay Papa Mon Motovlog, and Jex Jr., ating new subscriber daw, and then Kojak Lacuachero, Alex GLTV, Daniel Aguhob na nakatira sa Madrid, Surigao del Sur. So random lamang po yun, maraming salamat po sa panonood ninyo sa aking mga video, and hopefully meron kayong mga natututunan. So without further ado mga kabisdak, ano nga ba yung mga checkpoint na nadaanan ko? So tatlo lamang po, ang pinakauna po is Del Gallego, pangalawa is Naga, and ang pangatlo Pulangi. Ulitin ko lang po, ang aking destination is galing po ako ng Laguna, specifically in Santa Rosa, papunta po mismo dito sa Tandag, Surigao del Sur. Pinakauna pong checkpoint sa Del Gallego, ang kanila pong hinihingi ay ID. Kung uuwi ka ng Samar, hindi ka mag-i-stay ng Bicol, ang pinakahiningi po nila is ID lamang. Ano po dapat ang meron sa ID? The ID should be government issued. And at the same time, your ID or your address, kailangan nakalagay po doon sa ID na nagpapatunay na ikaw ay talagang taga roon. Ano po yung mga ID or mga government issued na merong address na nagpapatunay kung saan kayo nakatira? Posible pong ang inyong passport, kasi ang lisensya po ay wala, hindi po nakalagay doon. I've been staying in Luzon for many years, kaya po yung mga naka-issue na ID sa akin, ang address ko po ay yung Luzon. So, anong pinakita ko? Kasi tanong din to, paano ako mga kabisdak? Matagal na ako sa Luzon, pero taga Mindanao talaga ako. So, wala akong mga ID that indicates ng aking address sa Mindanao or in Samar or in Leyte. So, ganito lamang po ang gagawin ninyo. Humingi po kayo ng acceptance pass. Ang acceptance pass po ay manggagaling mismo sa municipality or sa barangay po ninyo yung pupuntahan ninyo. Halimbawa po, dito sa, sabihin na lang natin Tandag, pupunta kayo ng Tandag. So, humingi po kayo sa municipality ng acceptance pass. Nakalagay po doon yung inyong pangalan, nakalagay din po doon yung inyong address. And syempre, nakalagay po yung address doon ng municipality, so that would be valid. If it is possible na merong naka dry seal, Kasi yung nangyari po sa akin, ang dala ko, last year nung umuwi ako, kailangan ko kumuha ng travel pass sa PNP. Noon yung valid pa yung travel pass. So what I did, kumuha ako ng barangay clearance dito sa lugar kung saan ako nakatira, and then sa municipality din kung saan ako nasasakupan. And yung luma kong travel pass. Since naitabi ko yun po yung dinala ko pabalik dito ngayon. Dahil nga po yung mga ID ko ay walang indicated na taga Mindanao ako. So pagdating po namin sa Del Gallego, pinakita ko po doon sa nagche-checkpoint. Sir, ito po yung aking dalang travel pass nung nakaraang taon. Ito po yung aking municipal certificate, meron pong dry seal yan. At ito po yung aking barangay clearance. Ito po yung patunay na ako ay taga ron. Ito po yung aking ID. Binigay ko rin po yung aking voter's ID just to validate, no?
na sigurado na yung nakapangalan doon sa travel pass, sa municipal certificate at sa barangay certificate ay talagang ako. So to make the story short, pinalusot kami. No? Wala akong valid ID na nakalagay ang aking address, pero meron akong old travel pass and barangay certificate and municipal certificate na nagpapatunay ng aking address dito sa Mindanao. Pagdating naman po sa Naga, ang itatanong lamang po nila, sir, saan po ang biyahe? Pag sinabi mo pong Mindanao, wala nang ibang tanong, diretso ka na. Alis ka na, lusot ka na. Kasi ang Naga po, kung hindi ako nagkakamali, ay naka-lockdown ngayon. So ang sinisigurado lamang po nila, if you are going to stay somewhere in Bicol, most especially if in Naga, kailangan mag-provide ka ng PCR yung antigen and swab test. And if you are negative, you're good. Pero pag positive ka, I think you have to be quarantined. Same thing with Pulanggi, no? Pinara lang po kami sa Pulanggi, nagtanong saan po ang biyahe ninyo. Sir, Mindanao po. At diretso na rin, wala nang ibang tanong. Pagdating po sa mga checkpoint, mga kabisda, huwag po kayong matakot, no? Most especially kapag halimbawa kumpleto kayo ng papers. Kahit po kumpleto kayo ng papers, para po wala pong maging sagabal, wala nang ibang mga tanong, maging magalang po kayo, ano? Pagdating nyo po sa checkpoint, batiin nyo po sila, madaling araw kasi magandang umaga po sir. Tapos antayin nyo na magtanong sila, magtatanong saan kayo papunta, tapos hingan kayo ng ID ganito, ipa-explain nyo lang ng maayos. So, everything is going to be fine. Huwag po kayong matakot sa checkpoint. So, yun lamang po. Del Gallego, pag nakalusot na kayo doon, you don't have any problem pagdating sa Naga, and at the same time sa Pulanggi. Tapos dire-diretso na po yun, no? Pagdating ng Samar, wala nang checkpoint. Pagdating ng Leyte, wala nang checkpoint. Hanggang sa nakarating ako dito sa destination ko, wala na pong checkpoint. Sa Agas-Agas Bridge, meron doon nakabantay, pero kumaway lang naman ako at pinalusot naman ako. Yun lamang po. Okay, next, yung gas consumption. Sa gas consumption po, since this is 1,200 km plus, last year nung umuwi ako, ang Aerox ang dala ko, ang ginastos ko po ay almost 2,000 pesos din. So, ganun din, ano? So, 500 pesos per 300 kilometers. 500 pesos per 300 kilometers. So, kung halimbawa po ang tatakbuhin ninyo is, sabihin natin 1.5, no? Kasi mas malayo kayo dito sa Tandag. So, i-compute nyo lamang po kung ilang kilometro ba yon. Basta 300 kilometers, 500 pesos. That's it varies, no, depending po sa inyong motorsiklo na dala. Pero yung sa akin po kasi last year is 155cc, tapos yung ngayon is 150cc, which is hindi naman po nagkakalayo. So more or less, kung mas mataas yung cc, din definitely kailangan yung magdagdag ng kaunti, no? Lalo na kung halimbawa medyo may lakas na yung motor ninyo, ibig sabihin napalitan nyo na yung panggilid or kargado na yung motor ninyo, mas maganda po na taasan nyo ng konti, no? Huwag kayong masyadong mag-rely lang doon sa sinasabi ko na 2K o isasagad nyo ng 2K. Kailangan po meron kayong extra palagi, okay? Sa Roro ticket naman po, actually yung mga Roro ticket ko nandito lang sa akin, no? Kung ano yung, hindi ko na i-discuss kung ano yung breakdown. Sasabihin ko na lang po sa inyo lahat ng total. Pagdating po sa Matnog Port, ang total po is 765 pesos. Kasama na po doon yung PPA or Philippine Ports Authority, yung terminal fee, yung rider fee, and then the motorcycle fee. So, yung motorcycle po is 500 pesos. And then yung rider, the driver is 140. So, that's automatically 640 pesos already. So, magdadagdag na lang kayo ng konti para sa terminal fee, sa PPA, and everything. So, kung meron pong estudyante dito at senior citizen, libre po kayo sa terminal fee. Basta ipakita nyo lamang po yung inyong ID. So, yung mga babiyahe po na mga students, dalhin nyo yung ID nyo kasi kahit papano, bawas gastos pa rin yun, no? Kung makakalibre kayo. Pagpasok nyo po ng Matnog Port, punta po kayo muna doon sa ticket, no? Sa may gilid po ng Matnog Port, bili po kayo doon. At after nyo bumili ng ticket, may babayaran kayo something like terminal fee. And then pag okay na, pasok kayo doon sa port, magbabayad kayo sa PPA. And then after the PPA, magbabayad kayo ng terminal fee. And then after the terminal fee, punta kayo sa Coast Guard. After the Coast Guard, boarding na. Diretso na po yun, loading na. So, pagdating naman po sa Port of Benit, sa Port of Benit to Lipata, ang total po na binayaran ko is 692 pesos. So, may butal, so isinarado na natin ng 700 pesos. Kasama din lahat-lahat na din po doon, ano? Bali ang
terminal po pala or ang bayaran ng ticket ay hindi na mismo doon sa port ng Benit, no? May gasolinahan po doon na dilaw bago dumating sa port mismo. Nandun na po, makikita nyo kasi nandun yung mga truck nakastay, no? Maraming mga truck, maraming mga van. Wala na po doon mismo, dati kasi katabi lang yun ng Coast Guard, doon mismo sa gate ng port. Pero ngayon, wala na po, inalis na po doon, nilipat na po sila doon kasi nga masikip doon sa area na yun. So siguro mga few kilometers, probably 1 kilometers before the port. Makikita nyo naman po doon, pwede kayong magtanong para at least hindi na kayo ma-hassle na pupunta pa kayo doon tapos babalik pa kayo, no? Okay. So yung total expenses ko po for the gas, hotel, and Roro is 4,465 pesos. 4,465 pesos. Pero hindi po kasama dun yung food. Bakit hindi ko po sinama yung food? Kasi nakadepende naman po sa inyo kung saan kayo kakain. Kung hindi naman kayo maarte, pwede magbaon na lang kayo, no? Magbaon kayo ng nilagang saging, nilagang itlog. Kung wala naman kayong baon, mag-stop over kayo sa mga karinderya, kain ng biscuit and all. So nasa inyo po yan. Kung gusto niyo gumastos ng 1,000 sa pagkain, so what, no? Kasi may mga madadaanan naman kayo ng mga fast food kung ayaw nyo kumain sa mga karinderya. So yung 4,500 na yun, gawin nyo ng 5K, that includes the food. But ulit-ulit ko po ito sinasabi na kapag ka nagbiyahe po kayo, huwag nyo isasagat na 5K lang because we don't know what is going to happen along the way. So mas maganda pa rin na meron tayong extra para kapag ka merong aberya, meron tayong mahugot. Ano? Another question, best time to travel to Matnog Port. Okay, ito po yung good choice, no? Explain ko lang ha, pasensya na, hindi ko siya memorize, so nilagay ko siya dito. 1 p.m. to 2 a.m. that is 13 hours, no? May natatanong, gaano ba talaga katagal yung biyahe? Simula ng Laguna going to Matnog Port. Based on my experience, 12 hours is the minimum, no? Minimum po 'yon. Ibig sabihin, consistent yung takbo mo, kahit ang facing mo is 70-80 lang. 70-80 lang yung takbo, hindi ganun kabilis, pero consistent. Ibig sabihin, less yung mga stopovers. Kung nag-i-stop ka, gas lang, inom lang ng tubig, ihi lang, hindi na yung mag-i-stay ka pa doon ng 30 minutes, 1 hour. Kung ganun tuloy-tuloy, kayang-kaya siya ng 12 hours. Ang magiging base po natin is Muntinlupa, San Pedro, no, yung boundary na yon. So from San Pedro, sabihin natin going to Matnog, tapos dire-diretso magbilang po kayo 13 hours. So kung halimbawa umalis kayo ng 1 a.m. sa San Pedro, darating kayo ng 1 p.m. that's 12 hours, or 13 hours, 2 p.m. nasa Matnog na po kayo. Bakit ko po nasabi na good choice na umalis ng 1 p.m.? Kasi po dumating kami sa port ng Matnog ng 2 a.m. Bali 13 hours namin na tinakbo. So dumating kami ng ganong oras, tapos 3 a.m. na kami nakasakay, no? 3 a.m. Tapos 4:30 a.m. dumating kami sa Port of Allen sa Samar. So tatakbuhin po namin yung Samar hanggang sa Tacloban ng umaga. Di bali na po akong tumakbo ng gabi sa Bicol, Quezon and Bicol, kasi para po sa akin mas safe doon compared to Samar. Pasensya na po sa mga taga Samar, pero nais ko lang pong sabihin ang totoo na ang kalsada po talaga simula sa Allen, pagbaba mo ng port hanggang sa makarating ka ng unahan ng San Juanico Bridge, hindi po talaga ganun kaganda ang kalsada. So mas maigi na po na tumakbo kayo ng gabi sa Quezon at saka sa Bicol kasi mas safe po. Mas meron pa kayong madadaanan ng mga gasolinahan kahit gabi, unlike po sa Samar. Kaya it's a good choice na dumating po kami ng Allen Samar ng maaga ng 4:30, kasi pag binakbak namin yun, sisikat na yung araw. Alas 10 pa lamang po or mag-aalas 11, nandun na kami sa Tacloban, sa Leyte, no? Ang bad choice po na sinasabi ko is yung umalis ako ng 3 a.m. to 3 p.m. going to Matnog. 5:30 umalis yung Roro, PM po yun, no? 5:30 p.m. umalis yung Roro. Tapos 7 p.m. dumating kami ng Samar. 7 p.m. gabi na, madilim na. At madilim po, sobrang dilim po talaga ng kalsada dyan sa Samar. Plus yung lubak. As in lubak. Hindi, pag sinabi natin lubak, hindi talaga kagandahan. At hindi lang siya maiksing kalsada, kundi halos lahat ng babaybayin mo sa kalsada na yun
ay malubak talaga, hindi maganda. So I suggest na talagang bakbakin nyo po ang Samar ng umaga. Pagdating naman po sa Roro schedule, pag Matnog po, anytime. Bakit ko po sinabing anytime? Kasi every time na dumarating kayo ng Matnog, paragi pong merong Roro. Maraming nakapila. Alam niyo po kung bakit? Kasi maraming tracking. Marami pong bumabiyahe ng mga truck, magdi-deliver ng mga goods and services, no? Kaya pagdating nyo po doon, hindi kayo masisiro. Hindi nyo sasabihin na mag-aantay kayo. Mag-aantay lang kayo kasi loading. Pero hindi nyo sasabihin mag-aantay kayo kasi walang Roro. Marami pong bumabiyahe. Okay? Pagdating naman po sa Benit, sa port of Benit going to Lipata Port, based on my experience and observation, every 2 hours, no? Every 2 hours. So, sabi natin 8, 10, 12, and then 2, 4, 6, palagi po merong ganong biyahe. So anytime, no? Ang ibig ko sabihin anytime. Kumbaga kung darating man kayo sa mga port, mag-aantay man kayo, hindi ganong katagal. Mga probably 30 minutes to 1 hour. At least yung ganong waiting time ninyo, nakapagpahinga na rin kayo. So you don't have to worry about the Roro schedule. Palagi pong may biyahe. Wag lang magkaroon ng bagyo kagaya ng nangyari sa amin kasi nga may stranded talaga, no? Stopovers. Marami nagtatanong sa akin sa mga stopover. Ang pinakaunang stopover po namin simula ng Laguna is Santa Elena, Camarines Norte. Doon po sa may kainan, no, paglampas lang po ng gateway to Bicolandia. Bago kayo pagkaliko nyo, may mga kainan doon. So that's where we had our stopover, and then kumain kami ng yung may sabaw para makahigop din kasi umuulan that time. And that's a good stopover also kasi talagang maayos yung lugar, and marami din tayong mga rider na kasama doon na talagang nag-stopover. So hindi naman na bago yung ano na yan. So mga newbie na lang, makikita nyo naman kaagad yan. And then our second stopover is Sipokot. Dati po ang stopover ko is Sipokot sa may Petron, but this time may bago kasi, no, yung Caltex. Mas malawak po yung lugar, mas maliwanag, and meron pang convenience store, merong 7-Eleven. So mas maganda yung area na yun para mag-stopover. Ano lang yun, magkatabi lang, no? Pag liko nyo, pakanan, makikita nyo kaagad yung Caltex. On the left side naman, nandun yung Petron. And then our third stopover is Matnog Port. Yun nga, pagdating namin ng Matnog Port, we just process the papers, and then after a few minutes loading, alis din kaagad yung Roro. That's our next stopover. Kasi sa Roro naman, you have 1 hour and a half para magpahinga, no? You can lay down there, you can sleep para mag-regain ng strength, no? Or di kaya para mag-enjoy lang, magpahinga. And then our fourth stopover is Calbayog City, no? Simula po sa Allen Samar, binakbak po namin hanggang Calbayog City, and then kumain lang kami doon. Maraming kainan doon mismo sa kanilang bayan, ano, sa city mismo nila. May Jollibee fast food. I don't know if there's other fast food chains, pero Jollibee is 100% sure. Doon kami kumain. And then next, pagdating po ng Calbayog City is Tacloban, no? Tacloban na po. So tatakbuhin nyo lang po yun from Calbayog going to Tacloban. Depende sa takbuhan ninyo. Mga nasa 2 hours to 3 hours, no? Diyan medyo maganda ng konti ang kalsada. Siguro mga 1/4 or kalahati nung tatakbuhin ninyo from Calbayog going to Tacloban. Medyo maganda ang kalsada. Pero pag sinabi ko medyo maganda, wag po kayo masyadong magtiwala. Kasi ang mga kalsada po dyan sa Samar ay deceiving. Paano ko po nasabing deceiving? Kasi akala mo ang ganda ng kalsada, tapos mabibigla ka na lang, meron palang lubak. Kaya medyo maging ano pa rin kayo, maging focus, no? Maging aware pa rin kayo na anytime meron kayong biglaang lubak na madadaanan, no? For your safety. And then pagdating po namin ng hotel ng Tacloban, kung napanood niyo yung video, doon na po kami nagpalipas. And then kinabukasan our next stopover is the Benit Port. Kasi pagdating naman po ng Tacloban, papunta po ng Benit Port, kung hindi umuulan, kaya siya ng 3 hours. Pero kung halimbawa medyo masama yung panahon, kagaya nung biyahe namin nung nakaraan na binabagyo kami, mga 3.5 hours to 4 hours. Depending on your facing again, ano? And then our 7th stop over, optional po ito, sa Lipata Port. So dumating kami ng Lipata Port gabi na, and ayoko na tumakbo ng gabi sa Surigao del Sur, doon sa dadaanan ko going to Tandag kasi bundok po yun. I'm not worried about that, but I wanted to have a good shot pagdating sa vlog. So sabi ko na magpapalipas tayo ng umaga dito sa Lipata Port.
All you have to do is to inform the guard na dito kayo magpapalipas. They are very kind. Hindi kanila papaalisin. Explain mo lang sa kanila na gusto mo lang maging safe. Pag-i-stayin kanila doon. So 5 AM, alis na kami diretso. Yan na, ginagawa ko na po yung ating third part. Yun na po yung video na yun. So lampas po ng Tandag. I'm sorry I cannot speak of the other cities kasi hindi ko naman po talaga alam. So sa Davao, Zamboanga, alamin nyo po mismo sa kanilang pages sa Facebook or any other contacts. Yung mga kamag-anak po ninyo, definitely alam po nila yan kung ano po yung mga kailangan. Road condition, nasabi ko na specifically. Pagdating po sa Manila to Chaong, medyo traffic lang ng konti, no? Pero paglampas nyo po ng Chaong and the rest of Quezon, medyo maluwag na yung kalsada, pero mas maging maingat po kayo kasi ang mga kasabay po ninyo ay mga truck. Hindi po ito yung mga truck na mga ano lang, no? Yung mga 8-wheelers o 10-wheelers, as in mga malalaki, 16, 18, 20-wheelers, mahaba. So kung hindi kayo ganun ka-confident pagdating sa mga overtakings ninyo, lalo na hindi ganun kalakas yung arangkada, wag po kayong magpaalangan kasi po medyo masisikip din yung mga kalsada dyan. Bihira lang yung 4 lanes. So kapag halimbawa nasa 2 lanes kayo tapos may sinusundan kayong mga truck and blind spot, never ever attempt na mag-overtake kasi that would put you into danger, ano? And then nasabi ko na yung about sa condition sa summer, hindi po talaga maganda ang kalsada dyan. So I suggest na umaga po ninyo takbuhin. Tacloban to Benitport, yun, maganda po ang kalsada dito, no? From Tacloban going to Benitport, maganda ang kalsada. Paglampas nyo po ng Agas-Agas Bridge, medyo may mga road conditions lang, ano? Kasi because of the build. Yung mga nadaanan ko po last year na kalsada na 2 lanes lang, ngayon ay 4 lanes na. Pero hindi pa ganun kalinis, ano? Kumbaga yung dalawang kalsada na dadagdag ay hindi mo pa masyadong magamit. But hoping next year na talagang malinis na yung malawak na. So mas magiging okay na ang magiging biyahe. Pagka maulan, medyo may konting landslide, medyo may konting putik, but kayang-kaya naman, no? Lalong-lalo doon sa mga veterano na talagang riders. Doon sa mga bagong riders, mag-ingat lang kayo para at least safe pa rin kayo makarating sa inyong pamamahay. To Lipata Port to Tandag, road condition is 90% good, minimal rough roads lang naman, and then few landslide, maputik kapag maulan dahil sa mining, tapos maalikabok kapag mainit dahil nga po sa mining. So yun lamang, no, mga kabistak, pasensya na kayo, medyo humaba yung ating discussion. I just wanted to cover everything. Hopefully wala akong nakalimutan, pero kung meron man po ako nakalimutan, please don't forget to comment down below para at least masagot ko. Doon ko na lang po sasagutin, ano? Promise, sasagutin ko po lahat ng mga katanungan ninyo na hindi ko nabanggit dito. Yung mga katanungan po na about sa motorcycle, ano yung upgrades, ano yung horn, ano yung ilaw, I am going to have another video for that kasi gusto kong maging specific siya, no? Wag nating halu-haluin. No, mag-update po ako kung ano yung mga dinagdag natin sa motorsiklo, ano yung preparations para makarating tayo dito ng safe. So sa mga newbie po dito, please don't forget to subscribe and click the notification bells, mga kabesdak, para at least ma-notify po kayo kapag meron tayong mga bagong upload. So ako po muli, si JD ng Beside Ako Motovlog. Lagi po nagpapaalala, ingat po tayo sa kalsada, and God bless po sa ating